naka-partial interview na tayo earlier. So si ma'am may existing na pala siya na layer. Nakapag-layer na tayo dati. Si ma'am is start-up talaga. And then si ma'am is meron ding alaga na mga baboy at manok. Okay, so manok ma'am na layer. Okay, so 8 sets kayo dati. Kayo naman ma'am? Layer din. Ilang sets ko tayo dati? Dati, 2 Tapos sets. ngayon, 360 heads. Ngayon, 360 heads. Tapos additional pa na 144. 44. Okay, so nakasave si ma'am sa replacement. Okay, so mag-start na kita, no? This will just be a review, except for ma'am, pero don't worry kay may naman kita another training actual na good hiya pag malapit na dumating yung manok natin. So we'll assess kasama ng taga-Rafi if ready na ba yung cages natin na lagyan ng mga manok, and then if meron na ba tayong naka-schedule na anak or kung tayo man, meron na ba tayo na establish na schedule for the routine na activities ng ating layer, because of course ang egg machine is not a hobby lang. Pwede gihapon nga hobby, pero another purpose for layer is ano man, additional income. Additional income lang. Okay, so sa additional income nato, amo nahiyaan nato source of pambaon, di ba? Pambaon nato, pang emergency, pang kanang kuan, may data makuhaan og additional income. Bayad loan. Bayad loan, of course. Bayad yes, loan, syempre. Pangbayad og loan kay syempre damo ta needs. Okay? So, did you know or marang bakita na ang ato nga pambunay nga manok can produce up to 404 ka bunay for 504 na productive days. This was way back in murag mid-company 2010 pa siguro ni, because last June 2023, just this year, na-break sa Philmico ang record for layer production, which is 500 eggs. Okay? So, pwede na kita makaproduce of up to 500 eggs. With that type of kanang layer nga nato i-distribute, and ato mga feeds nga provide sa ato mga alaga. So, average lang ito 404 eggs. Okay? Yes. So, in one day, pag peak na ang iya production, syempre kay pag dumating yung manok natin, bata ba sila, di ba? 16 to 18 weeks old pa lang. And then they will start producing. Hindi naman yan agad-agad na magpipik yung production or everyday na talaga mag-iitlog. So, ang mangyayari is mag-i-increase yung production niya, yung hen day niya. So, during peak, yung period kung kailan pinakamataas yung performance ng mga manok natin, pinaka-conducive na stage ng production nila, they will produce up to 96%. Okay? So, kami tag-calculate, no? When may data 144 ka heads, even nga wala ito mortality, diba, diri yan mamatayan, makaon sa mga sawa. So, at 96%, that is 138 kabunay. Okay? So, muna siya ang ato nga production. So, of course, the stages, dili na kami mag-worry sa grow up to growing, because ang mag-abot, po sa ato is 16 to 18 weeks. 16 to 18. Oo. Sir Greg, ano yung age ng manok na darating sa atin? 18 weeks. Okay, so yun is very malapit na or laying stage na talaga yun. Pero yung sa Cebu, Sir Greg, may iba doon pag-deliver at following pa, itlog na. Itlog na. Oo. 22 weeks yung sa cancer, Cebu. 22 weeks na, kaya pala. So, hindi tuloy na. Laying na talaga yun. 18 day delivery. 18. Pero 18, at basta nag-advise si Taala na yung i-deliver niya ng
RTL for this year and succeeding years is 18, lower na siya sa 22. Pero okay lang. For 20. Kasi may risk rin naman po kung mataas na yung age or laying na yung age na ita-transport natin. Kasi medyo malayo yung source, di ba? So, they have to travel pa yung mga stocks natin, yung mga manok natin. And if, mapusan ba? Kung mapusan ang ato nga manok, syempre, mamatay ito. So, that will cause additional na Di daw nila alam yung mapusan. ano yun? Parang yung mapinsayong kwan ba? Sa loob ko. Parehas ra. Okay, so mapusan lang ato nga ang manok. So matay kaya. Okay, of course, pag anato kanang pula ba sa kanang bunay, kanang mag-cascade dito sa iyang internal organs, makadamo na siya bacteria. So hindi natin makikita yung sakit niya externally. Pero during the stress ng travel, nag-cause na lumabas yung mature niya na itlog. So, hindi na buo, napisa dun sa ilalim. And that will cause mortality. So, okay lang na 18 weeks old yung darating sa atin. Okay? And at the same time, may period pa siya na makaka-adjust siya sa bago niya na environment. Of course, ang sa Negros is mga Ilonggo, di ba? Mga Negrense, Ilonggo, pag abot today, waray-waray. Hindi na niya maintindihan. Hindi na maintindihan. Dili, bata pa man. Makatulog pa siya storya o ano ka. Adjustment period, sir. Na-press na po, nanay, tulo, di ba? Balita. And it will take at least 1 week para maka-adjust ang nato nga manok after travel. So dapat alagaan nato sila, tagaan mag tama na feeds and supplementation para maka-recover from the long travel. That will take at least 1 week. Miss Wing, totoo ba yun na yung delivery minsan gabi o madaling araw? Yes po. Okay. Mas maganda na gabi or madaling araw kasi madaling that is araw, the madaling stage araw. na dapat resting yung manok natin. So, pagdating dun, wala masyadong disturbances or walang ibang disturbances. Hindi traffic, hindi mainit, especially the init. Kaya hindi kaya ng manok natin yung mainit na panahon. Okay? So, tinatarget nila na i-travel yung manok natin ang dumating sila gabi kasi less stress and then mas malamig yung panahon. Okay? Pagising nila sa umaga, andun na sila sa bagong environment. Okay? So, punta tayo sa Pilmico Diamond Program. So, yung Pilmico Diamond Program is actually applicable sa lahat ng inaalagaan natin. Kahit yung mga anak. Joke. Boyfriend. Boyfriend. Oh, kahit yung boyfriend. Oo, ba? Oo. Meron natin. So, sa Diamond Program natin, andyan yung improved genetics and breeding. So, dapat maganda yung lahi. So, sabi ni Ma'am kanina, di ba? Miss Lisa. Oo. Depende sa preference niya, of course. So, improved genetics and breeding. For our egg machine, may dana kita, di ba, anato source is Taala. And that's the best quality that you can get sa mga layer nga providers dito sa Pilipinas. So, si Taala ang matawag na to nga branded. Branded goods siya. Pag sinabing Taala, complete vaccination, healthy ang mga manok, and mas taas ang longevity or ang period kung saan nagpo-produce og bunayan nato nga manok. Okay? And then of course, ang imo improved genetics and breeding dapat parisan og excellent nutrition and feeding. Okay? Kay maskin pa og gwapo ang imo nga breeding and imo nga genetics, pero pakaunon lang nimo og upa o kaya kanang nay taho. Dili gyapon dito magbubunay, di ba? Okay, so an excellent feeding and nutrition is as important as your breed. Okay? And then of course, may nakita complete healthcare. So, si complete healthcare, amo na siya ang pag-maintain sa maupay na health. So, identification kung may ba mga sakit ang ato ng mga manok, or kung healthy ba siya, kung ano ang kulang, especially kung may soft shells na. So, kung soft shells,
may dahil to kulang na minerals. Okay? So, dapat ginakita gihapon nato nga healthy ang ato nga mga manok all the time. And ang pinaka-importante yun, amo na nga na siya sa ilalom kay ga-shoulder siya sa iba nga pillars and good management. So, sino man ang involved sa good management? Sino ang involved sa good management? Kamo. Kami. Okay. So, for good management, amo na siya ang ato daily routines, ang ato, yun sa nato pag-alaga, tama sa oras na pagpakaon, at binbantayan ba kung may dapat tubig, hindi na uubusan ng tubig, okay? Pag medyo maingay yung paligid, may nagko-construct, syempre, on yung radyo, pag gabi na, i-on yung light, so that is part of the good management. So, it will depend sa ato. Okay? Question 9. Okay, wala pa. Okay, so, again, atong genetics, nutrition, health, and management. Okay. So, common strains, ang manihiyaan, common nga strains or classes sa ato nga white leghorn. So, si white leghorn, siya yung generally nagpo-produce ng table eggs, yung white na eggs na nabibili natin sa market. Pero marami siyang klase. Yung kay Taala, ano gali yung strain, sir? Kay Taala? Loman. Okay. So, si Loman are one of the producers of the largest na bunay, largest na eggs. Okay? So, we have this comparison no, ng common strains nato. Makikita natin na at the point of laying, pareha sila na nangingitlog at 18 weeks old. Pero the difference is the hen day during the peak production. And then, of course, kay ang sizes sa iya nga eggs or average weight. So, si Loman is makikita natin compared to Decob and H&N, 93% lang ang iya nga production during peak. Pero makikita natin na mas mabibigat yung itlog niya. Diba? 65 grams. So, this is, ano na gani nga kuan? Ano na ni siya nga size? 65 grams? 5 XL. XL. Okay. So, that is the average na egg size ng atin, ng mga itlog natin. Okay? And, mabaliktad siya. Okay? Mataas yung production, pero maliliit yung itlog. Mababa yung production, medyo mababa lang. Medyo mababa yung production, pero malalaki yung itlog. Okay? So, swerte natin kasi yung sa atin malalaki yung itlog. Kung mas malalaki, mas mahal. Mahal. Okay, mas malaki yung itlog. Okay, so ito is the standard body weight. So, pag dumating yung manok natin, before natin sila ipapasok sa cages or sa cells ng mga cages, titimbangin natin to check if uniform ba yung timbang. Kasi, pag uniform yung timbang ng manok natin, most probably sabay-sabay yun mangingitlog. Okay? So, dapat naka-follow rin sila sa ganito na weight. So, at 16 up to 20 weeks, nasa between 1.2 to 1.4 yung timbang niya. So, probably nasa mga 1.35 kilos yung timbang ng darating na manok natin. So, pag hindi siya sumakat dun sa timbang na yun, then, we'll have to inform our supplier, inform natin si Rafi na ito yung timbang na dumating. Okay? Ng manok. Okay. So, it's possible rin na na-dehydrate pa sa biyahe. So, it will take a longer time for the chickens na mag-recover. Okay. So, next, ito yung egg machine. So, ini is one set. One set. So, amo ni siya na among mga partner. So, pwede kita indigenous materials, pwede man nga concrete. Okay? Ano na layer, ma'am? Ano na to materials, ma'am? Nung yung ngayon. Opo. Ano Ano ang ginawa lang namin mo? Kahoy. Kahoy kawayan. and yung bubong po. Yero. Yero. Okay. So, pwede rin tayo mag-mix. Okay, so ito yung mga partners natin. Pero with the housing, meron tayong standards na sinusunod. So, yung standards ng manuka natin is depende po yun sa environment na kapag lalagyan natin. Siyempre, tinatarget natin na dapat malamig yung
area na paglalagyan, hindi ganun kalakas yung hangin pero malamig. Malamig. Saka hindi natatamaan ng init. Okay? So, amo na siya nato target. So, I guess may housing ka na, Nay, no? Meron ka ng housing, Nay? Wala pa, ma'am. Wala pa. Mag-start pa lang ako bukas. Okay. Sige. So, pwede tayo mag-visit kay ma'am or maghingi ng picture or pwede rin po natin i-adapt to na layout. Okay? So, this is for the one set. Pero usually, ang ginagawa nila is pahaba ba? Pahaba yung layout. Tapos, facing yung naka-layer talaga. Layer cage. Dalawa. Oo. Okay. In terms of orientation, In terms of orientation for plants and animals, that is east to west. So, nga nung east to west man? Because, ayun gani, ang east to west is, amo na siya ang daanan sa sun, di ba? So, if nakapasugad ang imong building, for example, east dire then west. Kung nakapasugad ang imong building, ang sinak sa adlaw, didi lang sa front, and didi lang sa front and sa likod during morning and afternoon. Pag nakasugad ang imong building, meaning the whole length ng building ang matatamaan ng init. So, very mainit sa loob ng ating building, and that will affect the productivity of our Ako. Yes, so dapat naka east-west ang orientation ng ating building. Okay? So, i-check or pwede naman natin yan i-assess kung may existing na tayo na housing, then we can remedy naman. Pwede tayo mag-additional ng mga rapal o kaya magtanim. Magtanim for long term. Okay? So, pwede ganito yung layout ng sets natin. So, this is for egg machine. So, meron tayong working area. So, working area tayo, usually, nagtitimpla ng mga vitamins, supplements, nagko-collect, or doon natin nilalagay yung collected na eggs, nagsa-sizing. Pero usually, yung sizing talaga nangyayari sa ibang location, di ba? Ibang location. Oo. Okay. So, yan. Ang aisle natin ng center is nasa 1 meter. Okay? So, makakadaan yung tao comfortably. Tapos, yung sako natin, pwede natin hilahin. Diba? So, 1 meter po yung distance. Yan yung orientation natin. So, east to west yung orientation kasi dyan dadaan yung araw. Yung matatamaan dyan is only the narrow na side. Yung kuan ba, guti lang nga part sa building ang maigo. Okay, kaya kung ipakuanin mo, ipababagin mo, mainitan ng kuan, whole building. Okay. So, normal body temperature ng ato na mga manok is between 40 to 41 degrees Celsius. So, mainit na daan ng lawa sa ato nga manok. Pag tayo, nasa 40 to 41 degrees Celsius, convulsion na tayo niyan. Pero sa manok, normal lang pala yan. Okay? So, ang mga manok, walang sweat gland. So, hindi sila normally pinagpapawisan. Mainit pa sila. So, ano yung normal na, ano yung ginagawa nila pag naiinitan sila? Ha? Umiinom? Oo, syempre. Umiinom. Oo. Nagpapanting. Okay? Nag-open ang iyang mouth. Kaya para makagawas ang init sa lawas. And pag nagpapan ang ato na manok, hindi na sila kakain. Hindi na rin sila iinom. So pag hindi sila kakain at iinom, hindi sila makakabuo ng gunay. Okay? So, the optimal temperature ng ato na building should be between 18 to 24 degrees Celsius. Okay? So, dapat pagsakop nimo dito at 12 noon, dirihe mapasok. Medyo mahangin, pero hindi yung hindi talaga maiinitan na magpapawis ka pag nasa loob ka ng building mo at 12 noon. Okay? So, ito. Siyempre, libre na bigay ni Rafi, aalagaan natin. Pero, hindi pala pwede na nakaganyan na nabuot ba? Tagalog ano eh?
Mashika fish, hindi. Hindi yung mashika fish. Yung naka-cover yung whole building natin, hindi daw yun pwede. Kasi, Pukot lang, ma'am. Pukot. Yung pukot, ma'am. pwede nakapukot. Pwede siya nakapukot para direhan na ka na. Pwede og net. Pwede siya og range net. Pwede man og pwede siya og kanang na interlink. So pwede man. Pero ideal siya is labas-pasok yung hangin. Okay? So provide good ventilation. So number 1 yan, temperature. Yan yung babantayan natin. Syempre Pilipinas tropical tayo. So medyo mainit yung panahon. So dapat